Ano po ba mga naging struggles ninyo nung kayo po ay nagsisimula pa lamang? Hindi ko ma-handle ang mga feedback. Hello mga broadsis, kumusta po kayo? Ang ating pong simbahan ay patuloy po sa paglago. Kahit po ang malaki na po tayo, hindi po tayo humihinto sa ating pong mga ginagawa. In fact, last Wednesday, nagsimula na naman po ang panibago nating event. Ito po ay Wednesday on Wednesday. Ano po bang gagawin natin dito? Bakit Wednesday? Pwede mong Wednesday na lang. Bakit Wednesday? Ito po ay We Invite New Souls Day. At magsisimula po ito sa evangelism, pamimigay ng tracts, mag-evangelize sa mga sulok-sulok sa ating pong syudad, dito po sa Las Marinas. Pagkatapos po, sa hapon, magkakaroon mga gathering, worship service, at sa iba nga po tawag dito ay midweek service kasi wala pa po tayong Wednesday service sa church. Ngayon po, ilalunch po natin ito. Yung pong mga na-invite sa buong isang linggo ay papupuntahin po natin every Wednesday sa simbahan. Wednesday ang tawag po natin dito na gagawin po natin itong sisimulan natin ito sa August. Ang tawag na po sa kanya ay Salvation Night. So nilalagyan lang po natin ng mga pangalan para po may recall. Wednesday. So, may recall po. And bakit po natin ginagawa ito bagamat malaki na po ang simbahan? Dahil hindi po tayo humihinto sa mga gawain po natin para po sa Panginoon. Dahil gusto lang po natin, hindi lang naman lumago, kundi maibahagi ang pag-ibig ng Diyos. In fact, alam niyo po, ilan po ang ina-expect natin noon na dumalo nung Wednesday ay mga 50 lamang. Pero alam niyo po, because of their support, more than 100 po. At siyempre may pamerienda yan, nakakatuwa naman. Ito po ay dahil yung lunching ay sinuportahan po nila. At ang tanong po, dito lang ba nangyari yan sa ating simbahan? Alam niyo po, after nung June 12, Tracts Giving Day, marami pong na-inspire na mga simbahan para po lumabas at magbahagi rin po ng pag-ibig ng Diyos kahit po anong araw yan. Because we want it to be a lifestyle. Sinisimulan lamang po natin ito at ini-inspire lang po natin sila. And now, alam niyo po sa Angeles, ang COG Angeles po, they have this feeding of the 5,000 naman. Magpapakain daw po sila ng 5,000. Ano po? Ang simbahan po nila ay lumalagong simbahan. Alam niyo po, pag gusto nating lumago ang ating simbahan, talaga pong may gagawin po tayo. It doesn't matter kung ang simbahan mo ay mega church or even a starting church. Ang importante po ang ating pong mindset. Kaya nga po lagi ko po sinasabi, pumalmong Pilipinas, tayo nang lumabas, hindi para mag-rally, kundi para ipahayag ang pag-ibig na wagas ng ating Panginoon. Ito lang po ang ating pong gagawin. Ngayon, kung meron kang hangad na lumago ang iyong simbahan dahil alam ko naman ay tinawag kang maging leader o maging pastor, huwag kang mag-alala, kapatid. Bakit? Sapagkat sinasamahan ka ng Diyos. Sipagan mo lang. Samahan mo yan ng sipag at, of course, determinasyon. Hindi po nawawalan ng mga pamamaraan ang Panginoon kung gusto mong may mangyari talaga sa iyong simbahan. Gustong-gusto kasi ng Lord na talagang pinagsusumikapan natin ang ating kanya-kanyang simbahan na lumago. Alam niyo po ba ang survey sa US, between 4,000 to 15,000 churches ang nagsasara taon-taon. At alam niyo po ba, pagdating daw ng 2050, baka daw 100,000 churches na po ang nagsarado. Nakakalungkot po yan. Ano po, sa US pa lamang po yan. Marami rin po dito sa Pilipinas ang mga simbahan na itayo lang pero hindi naman po lumalago. Nakakalungkot po. Meron tayo talagang gagawin. Alam niyo po ba, ang bilin sa atin ng ating Panginoon Diyos, di ba? Go and make disciples to all the nations. Ito po ang huling habili ng ating Panginoon. Ito po ang ating pong pinanghahawakan. At para naman po sa mga nawawalan ng loob, ito po sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due time, or in due season, we shall reap if we do not lose heart. Minsan gusto lang natin mag-reap. Kung sakaling tayo po ay nadi-discourage, huwag po tayong hihinto. Gusto po kasi natin ang ginagawa natin ay nai-enjoy po natin. Hindi lang po yung kasi inutos ni Lord, kasi gusto ng leader ko, kasi gusto ng simbahan ko, or kasi gusto ko lang. Mahirap yan. Ang kailangan, maging passionate ka, maging lifestyle mo yan. Alam niyo po kahapon, ako po ay nakipagkwentuhan sa mga kabataan po natin sa simbahan. And alam niyo po, gustong-gusto ko pong natuturo sa kanila about my experiences. Alam niyo ba, meron nagtanong po sa akin, very interesting. Dito po pumunta amin pong kwentuhan. Sabi niya, Pastor,
Ano po ba mga naging struggles ninyo nung kayo po ay nagsisimula pa lamang? Oh, wow, sabi ko. Naisip ko, oo nga, no? May mga struggles ako at magandang makita po nila to. Ano po ba ang mga struggles po ng inyong lingkod bago po siya naging pastor o bago po naging leader, bago po naging ganito, nagkaroon po ng influence? Unang-una, ang una ko po mga struggle hindi ko ma-handle ang mga feedback. Ang hirap i-handle ang feedback. Good or bad. Meron po pala tayong ganitong personality, how to handle feedback. Minsan, hindi natin kaya. Pag good, lalaki ulo mo. At pag bad, makikita rin na malaki ulo mo. Di ba? Sa totoo lang. And this is the reason why people who have calling or who have ambition fail. Bakit po marami ang may mga pangarap, marami ang may mga ambisyon, marami ang may mga calling, pero nagfe-fail. Ito po, tahasan ko sasabihin sa inyo. Because you cannot handle feedback. Kapag meron kang gusto, excited ka, pero kapag na-feedbackan ka, meron kang feedback na tumama sa'yo, sumugat sa'yo, ikaw yung taong ayaw mo na. Marami pong ganyan. At ako rin po, marami rin po akong nadaanang ganyan. Good feedback, bad feedback. It will bring out who you really are. At alam ko po, marami pong makaka-relate dyan. Baka ikaw to na nakatanggap ka ng feedback, umayaw ka na. Nakatanggap ka ng comment, inayawan mo na. Diba? Bakit? Hindi naman kasi mag-asenso yan, hindi naman gaganda yan, o wala kang mapupuntahan. I always have feedback. Meron pa nga mga nagsabi sa akin, wala, ito ang mga ginagawa mo, wala potensyal. Hindi ba? Ito, wala kang kaputi-potensyal. Talaga pong mabigat na po. Pero alam niyo po, ito po ang nagturo sa akin kung paano tumibay, kung paano rin pong mangarap, at kung paano po magsumikap. Marami pong mga feedback sa akin noon, hindi lamang po yung nanggagaling sa mga leaders ko, kundi alam niyo, mas masakit yung mga nasa baba mo. Ayan. O yung mga ka-level mo lang. Mahirap po yan. Ano po? Minsan tatanggapin mo pa galing sa taas kasi syempre alam nila sila nakakakita. Pero yung mga pinahandle mo, yun ang karaniwang nakakasakit sa iyo. Yan karaniwan ang nakakabigay sa iyo ng dahilan para umatras. And ito lang ang aking pong encouragement sa inyo. Feedback really will come. Magandang mayroon kang feedback dahil dapat makita mo rin ang sarili mo mula sa feedback. The first thing that was nahirapan ako yung tanggapin ang mga feedback. Iba kasi yung tatanggapin mong feedback. Iba yung pinoproseso mo siya. Iba pa yung aaminin mo na ikaw nga yung sinasabing may feedback. At iba pa yung i-develop mo para ayusin mo yung sarili mo. Marami po yan. Ano po? Well, ito lang po muna pag-uusapan natin. Paano ba tanggapin ang feedback? Alam mo, gusto ko sabihin sa iyo, huwag ka munang magre-react. O huwag ka munang magre-react. Huwag ka rin maninisi. At huwag rin ikaw magiging dahilan para maipakita ang tunay mong attitude. Marami pong mga tao kapag nabigyan ng feedback, ang reaction, yun kagad, lumilitaw na talaga ang kanilang pag-uugali. Well, kung lumitaw ang pag-uugali, meron ka rin gagawin dyan. Isa lang yan, ang magic word, sorry, kung na-realize mo na. Pero maganda nga, okay, sa ibang pag-uusap na po yan, kung ikaw ay nakarinig ng feedback, don't react. Inamnamin mo muna yan. Maybe turn around, saka na lang tayo mag-usap. Hanggang sa makita mo, tama ang feedback nila. Hindi naman naman nila pinatatamaan. Ang gusto lang nila, marinig mo sila. Ako po, ganun dati. When I became a leader, ginawa nila akong leader, hindi pala ito leader for life. Meron po akong mga gustong mangyari, pero hindi nangyayari because they found negative feedback in me at sinasabi po nila iyon sa akin. At sa kanila pong pagsabi sa akin, ito po, nasasaktan ako, talagang nanlulumo ako, nagiging mahina ako, only to find out, ito pala mga kailangan kong i-work out kung gusto ko pong maging maayos ang aking leadership. At alam niyo po, sa mga naayos ko po sa buhay, sa mga naayos ko po sa aking pong leadership, when handling feedback, it made me a better person. It made me a better leader. Okay, ang tanong ko, how do you handle feedback? How do you nurture yourself from the feedback? And how you respond? How do you respond sa mga feedback? Yung tatlong bagay na yan. How do you handle feedback?
How do you nurture yourself because of feedback? And how you mature from those feedback. Maganda, mag-react po kayo kasi I believe I can help you from things. Ano po, I came from an organization, ano po, especially kung simbahan po ito, mas maganda. Bakit po? Wala po tayong mga pinag-uusapan ditong monetary issue, di ba? Ito po ay pagli-lead sa simbahan, matutulungan po kita dyan. At ulitin ko, mga kapatid, isa lang ang dapat natin gawin as we lead, let us serve the Lord, at alam natin sa pagbabahagi ng kanyang pag-ibig o maging halimbawa ka lang ng kanyang pag-ibig ay makikita mo, andyan ang Panginoon, aayusin ang buhay mo. God bless you. Kung mahal mong Pilipinas, tayo na lumabas, hindi para mag-rally, kundi para ipahayag ang pag-ibig na wagas ng ating tagapagligtas. At kung sisikapin mo, ang simbahan mo ang lalago, hindi lang ikaw. God bless you. Bye-bye.